Good morning sa lahat. Ayan. So meron tayo ngayon na review or hindi naman review, no? Comparison ng 3 units natin ng MCT, MCP natin, tsaka yung MCV. Kasi marami nagtatanong, boss, anong pinagkaiba ng tatlong microphone mo? Okay? Of course, may differences ito. Number one na dun is yung presyo. Yung MCV natin currently, mga bro, is 12,000. Ang ating MCP natin is 12,000 din. Okay? Yung MCT natin, currently, ang price niyan is 9,000. Kasama na dun yung tour case. Pero maybe soon, mag-release ako nito ng walang tour case para mas mapababa ko pa yung presyo niya. Yan. Okay, so, main difference, bro. Similarities muna siguro, no? Okay? So, yung similarities, mga idol, tingnan mo yung design language niya, ano? So, both of them, all of them, is true diversity. Okay? Pag sinabi natin true diversity, may dalawang mic siya, kada handheld. Okay? Tapos, kung ano yung mas malakas na signal, yun yung gagamitin niya. Okay? So, kung malakas yung signal ng A natin, halimbawa, so yun yung kukunin niya. Kung malakas ang signal ng B, yun ang kukunin niya. Separate yung processor ng wireless ng A, separate din yung processor ng wireless ng B. Lahat sila true diversity. Ayan. Makita mo nga ito, tinipe ko pa. Pinalagay ko pa true diversity. Kasi marami kasing mga lumalabas na microphones ngayon, no? May dalawang microphone, pero hindi siya true diversity. Meron pa nga, tatlong microphone, no? Pero pag binuksan mo yung loob nito, hindi naman talaga siya true diversity. Okay? Ang iba nahihirapan pa mag-pair kapag ginagamit yung A, tapos i-pair sa B, hindi kaya. Kasi nga, magkaiba, kasi isa lang yung sensor na ginamit. Dito kasi, magkaiba yung sensor sa channel A, magkaibang sensor ng channel B. Kaya, kumbaga, separate to. Pwede mo kang hatiin to para separate talaga siya. Hindi sila magkakahalo. Okay? Okay. So, yung price, okay na. 9K, 12K, 12K, 12K. Ito, baka try ko i-release ng 8,000 or 7,500. Let's see, pagdating ng February next year or third year. Pero ngayon, 9,000 siya kasi kompleto package to, sir, mga boss. Lahat itong tatlo na to, lahat yan naka-tour case. Alam nyo na ang inclusion ng tour case ko, no? Merong rubber ring, may dalawang XLR, may PL jack, may power connector, power adapter, merong red foam, kung gusto nyo kulay-pulay yung laman yan. Tapos, yung receiver, dalawang mics, dalawang leather pouch, tsaka yung kanyang manual. So, yun yung laman nun. Then, tour case. Standard package natin yun, sir, sa lahat ng ating microphones. So, dun pala sa packaging, hindi natin tinitipid dyan. Kasi ang mahalaga sa akin is secured na makarating sa inyo yung product. Okay? So, start muna tayo sa difference. Skip lang. Kuha lang ako ng handheld ko. Sorry, ng tripod ko kasi nangangali akong bigat. Agoy! Ayan, papatong ko lang yung aking camera. Just a second lang, mga idol. Kakat ko na lang. Yan, resume tayo. Off muna natin para makita natin yung effects. Hello. Yan, inuna natin ulit para makita nyo ano yung effects kapag naka-on off siya. Ayan, pag nag-turn off, tsaka turn on, ganun yung effects niya. Okay? Yung sa linaw, Brad, ng dito, tsaka ito, pares na pares lang yan, Brad. Babaan ko yung para dumilim. Ayan. Hindi kasi ma-justify ng recording ng cellphone yung linaw ng LCD niya. Yan. Hindi kasi ma-justify yung linaw pero sa actual kasi, Brad, napakalinaw talaga ng screen nito. Okay? So, bakit ito naka-turn on? Bakit naka-turn on ito at may gumagalaw-galaw? Kasi yan yung microphone na ginagamit ko ngayon. Yan yung, wait lang, paliwanagin natin. Ayan. So, bakit ito naka-on tsaka may gumagalaw sa AF niya? Kasi yan yung gamit ko ngayong handheld. Yung naririnig yung boses ngayon directly yan from MCT na handheld. Okay? Nakakonect yan sa aking mixer. Ayun yung mixer ko sa taas. Tapos yung mixer nakakonect sa laptop.
Yung audio ko ngayon galing sa laptop. So, kung ano naririnig mo ngayon, yun yung handheld ng MCT. Okay? So, again, all of these are true diversity. Okay? Isa pang, ang difference again is yung price nitong dalawa. Kasi itong si MCT tsaka MCP, isang family lang talaga to. Ito yung pinaka-latest na kumpanya. Okay? Pero ito, latest din ito, pero mas lower variant siya ni MCP. Kaya nga sa presyo niya. Pero yung PCB board nito, Brad, kung nakita niyo yung unboxing ko, punong-puno din ito, tsaka ito. Hindi siya tinipid kung makikita niyo yung laman. Okay? So, ano pinagkaiba muna ni MCP tsaka MCT? Kasi ito yung magkaparehas talaga. Okay? Kapag hindi connected, nakapula. Pag nakakonect siya, nagkugiging colored siya. Yung screen niya, parehas lang din ng linaw. Okay? Yung difference ni MCP, of course, ito, meron siyang LED lights dito. Ayan. May mga LED lights siya na separately. Itong meron din siyang malabo, wait lang. Yan. So, meron din siya dito. Ano ba yan? Yan. So, yung dito niya, meron siyang audio frequency din na sa volume ng mic natin. Yung MCT natin, wala siyang LED na naka-built-in sa body. Ang LCD niya, ang RF niya is pumapalo dito. Yan, dito na sa built-in na sa LCD niya. Okay? Yung RF niya, yung AF niya, yung audio frequency niya, andito rin nakapalo. Yan. Check mic check 1 2. Check mic check 1 2. Yan, so pumapalo siya diyan. Tapos malalaman mo kung anong antena ginagamit kasi lumilipat-lipat yung itong parang arrow dito. Yan, ay lumipat siya sa A. So kapag mahina ang signal ng A, ang B lilipat siya sa A pag mahina ang signal ng ano. Pag kasi yung isang antena nag-i-interfere eh. Yung isa naman wala. So yung gagamitin niya is yung malakas na signal. So parehas lang yan. Lahat sila ganun, Brad, through diversity. Okay? Next, ang pinagkaiba nito, Brad, ito mas maraming channel. 200 channel ito 100 channel. Okay? Parehas yan sila mayroong auto-scan. Okay? Parehas yan sila may auto-scan. Check natin dito tayo sa kabila para hindi maapektuhan yung recording ko. Yan. So makikita mo, ayun yung channel Ayan. So ang channel nito is from 100 to 200. Okay? Andito naman channel nito is from 1 to 99. Ito is 100, plus 0 to 99, ito 100 to 199. Ayan. So, ganun. So, 200 channels, ito, 100 per channel. Dito kasi, ang channel nito is ito, 0. Ayan, blurred. Ay, nako. Yung ito, 100, 0 to 200. Ito naman, 201. 201. Ano ba? Ba't nang-blurred ka, boy? Wait lang. Taasan ko nga lang ayos ako. Saglit lang Yan, tinaas ko ng ISO ko para hindi mag-blurred. So, again, ito yung channel nito is, ay, lumalabo pa rin talaga. Ang problema mo. Yan. Ito, 1 hanggang 199. Ito naman sa kabila is 200 to 399. Okay? So, mas maraming channel ito kaysa dito. Pero, Brad, yung frequency band nito, 300 megahertz ito, 300 megahertz, 300 megahertz, 30 megahertz, 30 megahertz, 30 megahertz, 30 megahertz. Tagti-30 sila. Dito nga lang, yung channel niya is pinaunti lang. Kumbaga, mas malalayo yung separation nito. Ito naman, medyo magkakalapit, pero okay naman. Okay? Dito, okay, sa MCT, dito muna tayo sa dalawa kasi ito yung magkaparehas eh. Sa MCT natin, Brad, yung squelch level niya, nababago natin. Okay? So, yung dito, halimbawa, click, click, yung scan. Yan, yung squelch level niya, maximum hanggang 95. Okay? So, yun yung kanyang noise control, hanggang 95. Yung volume niya, hanggang 31 maximum. Yan. Okay? Pero meron din siyang auto scan. Saan yung scan? Yan. Pag dito ka na sa scan, no? Yan mo lang, iikot mo. 95 hanggang 68. Okay? Ito, wait lang.
Yung squelch level niya, minimum niya 75 lang. Okay? Ito hanggang 68. Okay? So, mas malayo ang range nito kumpara mo sa dito. Okay? So, yung squelch kasi pag mas mababa yung squelch, mas ina-allow mo yung noise na pumasok sa may receiver mo, pero mas lalayo yung range mo. Pero kapag ano naman yung range mo, ang tawag yan, mataas yung squelch mo, mas malaki yung level or yung point kung saan ka nagkakat ng noise. Okay? Pero mas ikli yung range mo. So, sa may range naman pala mga idol, ito, ang range natin sa MCT natin is rated to 80 to 100 meters. Okay? Ito naman si MCP natin tsaka si MCV is rated to ng 100 to 150 meters. Ideal condition yon. Of course, andun yung gaano kadami yung tao, gaano yung kadami interference sa lugar, gaano ka layo yung distance ng tawag yan, ng different mics sa bawat isa, no? So, may kanya-kanyang effects yan eh. Pati yung mga LED wall nyo na naka-remote na din, yung mga accessories nyo sa may events na magkakalapit na rin yan. So, lahat yun remote control na rin eh. So, ayun. So, ano pa ba? Si MCP, meron siyang groupings. So, kung marunong kayong gumamit ng groupings, yung settings na yun, available din dito. Okay? So, ano naman? Ano pang pinagkaiba nila? Of course, yung handheld design. Yung handheld ng MCT natin, ito yung handheld ng MCT natin. Ayan. Kuha tayo yung battery. Ayan. So, sa MCT natin, ito yung handheld niya. Ang ganda niyang brad, oh. Of course, no? Hindi ko naman pinagkakaila na copy din to talaga sa Shure design. Pero, ang ganda niya kasi. Ang pinakaiba lang ng Shure, Brad, yung sa ilalim niya, mayroon yung parang connectors. Okay? So, ito naman kasi hindi eh. Yan. So, ito yung kanyang body. So, paano maglagay ng battery sa MCT? Open lang ito sa ilalim. Yan. Magpa-pop up. Yan. Lagyan mo lang yung cartridge dito. Ayan, yung battery. Tapos, i-press mo hanggang mag-click. Yan. Lahat yan, Brad, zinc aluminum alloy. Both MCT and MCB, lahat yan alloy yan. Wala akong plastic. Ang plastic lang talaga, Brad, is nasa ilalim. Lahat ng microphone, ang ilalim niya. Kasi ang antenna kasi natin yan sa baba. So, kung metal kasi yan, Brad, hindi makakalabas yung signal. Magkakaroon ng interference. Kaya lahat talaga ng microphone, branded mo niyan o hindi, yung baba niyan plastic. Or kung saan man yung antenna, minsan kasi yung antenna pahaba eh. Dito hanggang dito. So, kung ano man yung hindi mo mahawakan, merong space na kung saan nalabas yung signal ng antenna. Yan. So, ito yung handheld ng ating MCT. But ang ganda, Brad. Ang premium niya, honestly. Bihira pa lang kasi nakakatry. Ayan. Ito yung kanyang handheld. Ayan. So, paano mag-prepare sa ating MCT? Okay. Hanap tayo signal. Scan. Pwede na. Pag umilaw dito na dito, tapat lang natin dito. So, yan. Nag-pair na siya. Check, check, check. Yan. So, gumagana na ito. Ngayon, pag i-disconnect ko to, pag ito naka-off, ayan, magpupula siya. Off. Ayun, nagpula na siya. On natin. Automatic nagko-connect. So, off niya. Ito yung effects ng off niya. Off. Ayun, disconnected. Ayan. So, yan yung handheld niya. Okay? Tabi ko muna to. Kunin ko na lang din yung battery niya. Kasi gagamitin natin sa demo natin sa ating pagtanggal naman. Ito, tanggalan natin. Tanggalan dito. Tanggalan dyan. Ayan. Lock. Ayan. So, kailangan ko kasi yung battery. Pandemo naman sa MCP tsaka MCV. Ayan. So, okay na yung Brad, no? Naintindihan naman natin. Pero Brad, sa handheld, no? Sa handheld natin,
Kahit magkaibang design niyan, Brad, yung tunog is parehas kasi yung voice coil niyan, pinarehas ko. Yung MCT natin kahit mas mura, nagdagdag ako ng bayad sa factory na palitan yung voice coil nito. Kung ano yung voice coil ng pinaka top level ko, yung pinaka high end ko, gusto ko ganun din. 'Di ba? Kasi ayoko magbago yung tunog. Hindi porke mura o mas mura ng bahagya, iiba na yung tunog. So kung ano yung tunog ng MCV natin, MCP natin, kung nagugustuhan ng mga users natin na MCP yung tunog, kasi nga hindi siya gaano ma-feedback, okay yung highs niya, ang ganda ng pick up niya lalo sa mga vocals pag kumakanta o kaya sa mga MCs. Ganun din yung maririnig nyo sa MCT. Okay? Upgraded yung voice coil niya. MCX, MCP, MCT, lahat ng voice coil ng Brad imported. Okay? Hindi ko na sasabihin kung saan ko in-import yun. Basta lahat ng voice coils niya is imported. Okay? So, kaya magaganda yung quality niyan. Okay. Let's go to the other microphones. Ayan. So, yung kukumpara naman natin, so alam natin difference, no? Nito, tsaka ito. Ito kasi yung comparison ng dalawa. 9K versus 12K. Pero ito, Brad, ibababa ko to next year, pero wala ng 4K siguro. Less accessories na lang din. Para mas affordable sa lahat. Okay? Again, 80 to 200 meters. Sobrang layo na yun. Promise. Hindi ka naman papayaan ito. May mga bumili na sa akin ito. Ayun nga lang, hindi pa gaanong kadami. Pero yung ibang gumagamit is, tinas din nila is okay naman talaga. Malayuan din. Okay, so didemo ko na lang din ito siguro sa Christmas party dito sa area namin kung gaano kalayo yung range ng MCT natin. Vocals walang pag-uusapan. Pares-pares yung tatlo. Wala nang pag-uusapan doon. Sa quality ng build, sa quality ng tawag dyan, ng tunog, walang pag-uusapan. Ito, kung ikaw naman, yung microphone mo naman, nakadikit lang naman dun sa stage, o kaya kahit 100 meters, Brad, malayo na yung 100 meters. Hindi mo na makikita yung MC nun, Brad. Kaya nga itong 150 tsaka overkill na yan. Meron pa nga ako sa handheld na pwede sa dalawa na to na pwedeng umabot ng 250 meters eh. So, overkill na yun mga sir. At the more na mas malayo ka sa may, hindi naman siguro tama din na napakalayo, di mo na makita yung MC. Andun na yung mga delay ng transmission, di ba? And inefficient na din, no? Ang laki ng mag-present. Okay? So, dito naman tayo sa dalawang top level natin. So, right now, ang price nito are both 12,000. Okay? Bakit ganun? Sabi nila mas advanced yung MCV. Bakit 12,000 parehas? Kasi mga bro, yung loob nito, kung makita mo yung unboxing ko ng MCP tsaka ng MCV natin, yung PCB board niya, Brad, parehas na parehas. Walang pinagkaiba. Okay? So, ang pinagkaiba niya lang talaga ng dalawa na to is yung front panel niya. Okay? Yung pinakamalaking screen dito is yung MCT. Okay? Mas mahaba ang screen ng MCT kasi nga, ang LED, wala siyang LED indicators. Naka-built-in sa may monitor niya. So, mas mahaba ang LCD niya. Mas malaki yung screen niya. Yung sumunod na mas malaki na screen is yung MCP natin. Ayan. So, nasa almost 80% ng MCT natin. Yan yun. Okay? Ang sumunod naman na mas maliit na screen is yung MCV natin. So, yung MCV natin is kalahati ng MCT compared sa screen size. Pero yung information, mas marami dito sa MCV. So, naka-compress lang yung kanyang details. Pero ba't ang linaw talaga? Ba't para siyang cellphone? Kung makikita mo yung MCV natin, para siyang cellphone. Pag pinalata mo yung kulay, ano? Okay. Ayaw mo ng blue, pwede mo gamitin orange. Ayan. Yun yung pinagkaiba niya. Kasi yung isa orange, pwede mong lapel. Pero both lapel and mic, pwede mong gamitin, pwede mong i-connect parehas yung microphones mo. Ayan, no? Okay, so gamitin ko lang blue. Mas gusto ko yung blue. Okay? Pinagkaiba nito, Brad, mas malaki yung screen nito kumpara si MCV. Okay? Si si MCP nito, wala siyang menu. Lahat ng nakikita mo dito, yun na yun. So, yung settings mo lang is yung arrow na to. Every time you click, no, nag-change yung channel. Yung ma-change mo yung squelch niya. Mag-auto-scan siya. Mayroon siyang numbering. Andito na lahat. Kung gusto mo palang i-lock, ito, yung lock nito is andito sa gilid. Yan. Pag press mo to, kung ano yung settings nito, hindi mo na magagalaw sa MCP. Okay? Sa MCT, yung lock button niya ito. Kasi may naghanap sa akin, saan yung lock nito? Ito yung lock niyan. So, kailangan yung maliit na panundot para mag-lock.
Kailangan mo malit na panundot para sa lock dito. Yung MCV natin, Brad, ito, nakatago dito. Ay, ito pala, sorry, yan. May lock icon dito, yan. MCV na button para mag-lock yan. Kailangan ng panundot, di kaya ng kuko ko. Ayan. Tapos pag sa grouping din, ito rin panundot. Okay? Both si MCP, si MCB, Brad, meron siyang sariling LED indicator sa left, sa may A and B ng channel A. Meron din siyang ditong A and B sa channel B. So, meron siyang LED indicator. Meron din siyang specific audio frequency na LED bar. Ganon din dito si MCV. So, makita mo sa ibang mga competition natin, no? So, redundant, no? Meron na sa screen, meron ng meron ng mga ganito, may LED bars na, meron pa sa labas. So, I don't know bakit ganun yung design language nito. Nila pala na ibang mga brand. Dito, magka-separate talaga. Pag built-in sa LCD, wala na sa labas. Kung meron dito, yun na yun, wala na sa loob. Okay? So, parehas itong MCB tsaka MCP, nasa labas ng LCD yung kanyang mga LED indicators. Okay? Again, si MCP natin, kung ano yung nasa labas, kung ano yung naka-display, yun na yun. Yun na yun, dito ka na sa arrow magtitingin-tingin. Volume, squelch, scan, channel, tsaka mic. Okay? Si MCV, meron siyang, si MCB, meron siyang menu. Okay? Meron siyang, naka-Chinese pa ito. Sorry. Ito yung old version na hindi ko pa napabago sa English yan. Ayan. Exit. Ang exit natin or back is IR. Back is IR. Ayan. So, meron siyang click and back. So, yung IR niyan, yan din yung back button natin pag nag-select tayo sa menu. So, meron siyang menu, no? Ayan, halimbawa, sa 2 tayo. Ayan. Meron siyang preset, may tuning, may scan frequency, may spectrum, may ID settings. So, yung ID settings, change natin kung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hanggang 99, pwede kang mag-select ng handheld mo, ng numbering sa microphone. Kung anong number dito, yun din nalabas sa head sa may handheld mo. Same din dito, kung gusto mong 1 to 99, pwede mo rin baguhin. Okay? What else? Yung scan frequency, Brad, ito yung auto scan niya. Pag sinelect mo yan, ayan, mag-scan siya ng auto scan. Okay, so wala siya nakitang interference. Ngayon, yung isa naman, bako lang. Wait lang natin. Tagal naman mag-cancel. Ay, nag-error na siya. So, yung ito naman spectrum, ito naman, kung titingnan mo lang kung ano yung magulong signal o hindi. Ayan. Ano? Ito naman, si spectrum, ito naman yung manual tuning. Okay? Ngayon, pag sobrang labo-labo na talaga, no? Tapos yung auto-scan mo, yung auto-scan kasi pipili niya yung pinakamababang signal. Pero pwede mo rin i-select dito kasi, ayun, no? Pwede mong i-select, nagbabago yung value ng frequency niya, ayun, no? Kung ano yung, ito kasi, wala kang makita kasi wala namang interference ito sa kwarto ko. So, ayan. Pwede mong baguhin. Ito yung manual tuning, yung spectrum. Ito, yung sa may taas nito, is yung kanyang auto scan. Ito naman, tuning lang. Sa grouping, sa numbering, yan, ito yun. Ayan. Ito naman yung preset sa group, sa channel. Ayan. Okay, so back natin. Ayan. So, yun yung pinagkaiba. What else ang pinagkaiba? Ito may spectrum. Ito wala. Okay? Ito nagpupula kapag di connected. Ito kahit hindi connected, ganun pa rin kulay niya. Okay? Handheld niya, Brad, parehas. Okay? Same handheld. Yung handheld niya, ganyan na, para siyang shotgun type. Input lang. Okay? Pag magtatanggal ka, dito lang sa uka. May uka dyan, nakadesign yan para sa fingers. Ayan. Hatakin mo lang dito. Ayan. So, pag mag-input naman, ganyan lang. Pasok isa. Okay? Tulak mo. Tapos, yan. Ikot na. Parehas metal, hindi pala metal. Zinc, aluminum, alloy. Ay ko, nahuhulog yung mic sa dibdib ko. Ayan. So, pag on natin ito, Brad, ito yung switch niya. Ayan. Colored parehas. Okay? So, ito ngayon, naka-pair to sa ating MCP. Ayan, 623.65, 623.65. Pero,
same handheld lang si MCP tsaka si MCB. Ibig sabihin, pwede mo siyang i-interchange, no? So, halimbawa, off ko lang to si MCP natin. Okay? Ngayon, si MCV natin, mag-scan tayo. Mag-scan tayo. Okay? Connect natin. Ayan. So, connected na siya. 600, aba, 630.95, 630.95. So, malalaman mo lang kung connected yung handheld mo sa MCV kung may lang lalabas dito na kulay green. Yung transmission niya. Ayan. So, pag in-off ko to, tsaka makikita mo na may umiilaw dito. Ibig sabihin, connected na siya. So, pag in-off ko to, ayan, nawala yung green, mawawala din yung LED indicator. Ay ko, nahulog yung mic sa dibdib ko. Wait lang. Pag in-on ko naman to, ayan. So, mag-on yung LED indicator, tsaka mag-green dito. Okay? So, may tanong dito is, wait lang, baguhin ko lang yung signal dito, yung frequency niya, para hindi mag-connect sa iba. Hindi mag-connect sa isa. Baguhin ko lang. Ayan. Set. Sa back. Ayan. On ko na lang rito. Yan. So, mga idol, ito pa pala, no? So, sa MCP, kahit wala siyang spectrum, malalaman mo naman kung ano yung maduming frequency. So, paano malalaman kung madumi yung signal mo? So, kung halimbawa, dapat, ang first thing na gagawin mo para malaman mo kung madumi yung signal mo is switch off mo yung microphone mo. Okay? So, pag naka-off na ng microphone mo, yung handheld mo, syempre, nakapula na yan, di ba? Ngayon, pag may nakikita kang mga ilaw dito, yan. Yan. Naka-on na ilaw. Pero ito kulay pula, ibig sabihin nun, yung frequency, yung signal na yon, yung band na yon, yung 6.3 mo kung ano man yan, madumi yun. Ibig sabihin, may pumapasok na signal na iba or may interference. Pag may ganun, Brad, mag-scan ka na, maglipat ka na ng ano mo, ng signal mo para sigurado na malinis yung signal na ginagamit mo at ma-maximize mo yung performance ng microphone mo. Okay? So, tulad yan, malinis siya kasi wala siyang mga ilaw dito. Pag umiilaw dito, kahit 1 bar, 2 bar yan. Pag 3 bar, kabahan ka na. Kasi, ang magagamit, gagana pa rin yung mic, Brad, no? Pero, syempre, yung distance mo, unti na lang. Kasi, kung 3 na bawas na, itong 4 na lang yung maiiwan na signal mo. 'Di ba? Unless kung lahat yan 1 2 3 4 5 6 7, 7 na yan is nakaitim, walang ilaw. Ibig sabihin yung buong range na yan, yung buong range na yan is no, itong buong range na yan is lahat yan madadagdag doon sa distance na maaabot ng microphone mo. Ayan. So yung iba kasi hindi nila alam yan eh. Same lang din sa MCV. Meron na siyang spectrum at the same time, pwede mo rin makita dito kung mayroong dumi yung frequency ng ng signal na 'yon. Okay? Yung ano pa pinagkaiba? Yun lang naman. Para sa akin, pinakapogi sana ganito. Kung pwede nga lang sana, bro, yung MCB natin meron ganito. Na ganito kalaki yung screen, 'di ba? Tapos meron siyang spectrum, lahat. Kung pwede lang, brad eh. Kaso wala eh. Yan na yung pinaka-design talaga eh. So, kaya nilabas ko parehas. Parehas, itong gusto kong design para sana dito. Pero wala eh. So, kailangan ko i-brought together. Pero okay din naman to, Brad, yung design nito. Kahit medyo maliit lang yung screen, pero okay naman sa performance. Okay din naman din ito. Ayan. Yung isa pa palang difference natin sa MCV natin, meron siyang switch button para sa lapel. Ayan. So, pwede mo i-pre-program or pre-sync yung kanyang lapel prior to para bago umakyat man lang yung magagamit ng lapel, naka-ready na. Hindi yung kung saka gagamitin saka lang i-connect. So yun yung ano niya, meron siyang lapel switch. Lahat ng ito, Brad, tatlong model na to, meron akong lapel nito. Lapel nito is 3,300 para sa MCT, 3,300 para sa P, 3,300 din sa MCV. Tulad ng microphone natin na handheld, yung MCV tsaka MCP natin na tawag dyan, na lapel, is interchangeable din. Kasi nga parehas nga yung laman loob nito. Front panel lang talaga yung pinagkaiba. Okay? Yung taas naman nito, yung lapel nito, iba yung model. Ito is BP1, BP1, BP2. Yun yung model number.
Same na same ang design, same na same yung range, 100 meters. Yun nga lang, ito nga, magkaiba yung frequency. Kasi makikita mo ito, 500 Hz yan, Brad. 500 Hz, 600 Hz. So, yung mga naghahanap ng 500 Hz na Mecman, ito po ang MCT100, 500 Hz po yan. Kung gusto mo magkaroon ng 500 Hz na MCT tsaka MCV, pwede kong ipagawa sa factory yon. Pero yun nga lang, 3 months kang mag-aantay. So, available yon. Just let me know. Pero bayad muna yun, sir. Hindi pwede kwento yun. Hindi pwedeng kwento pagawa ko ng ganyan, 500 Hz or 800 Hz. And pwede tayo magpagawa, Brad, 500 o ano. Pero, bayad din, Brad. Ang 3 months darating. Hindi pwede kwentuhan kasi pag kwentuhan, pag andyan na yung unit, hindi mo na yun mahagilap. Proven na yan sa akin. Okay, doon tayo sa likod. Ikutin ko lang. Yan. Doon tayo sa likod. Para makita nyo yung difference. Sikip ng kwarto ko. Yan. So, sa likod na, pares-pares yan, Brad. 4 na antena, no? Ito yung MCT natin. Meron siyang 4. Ito yung MCV natin. MCP, MCV. So, pares-pares lang yung power cord, power adapter niyan. Pares-pares lang. Since ito, yung PCB nito sa MCT, MCT is medyo maikli onte, kaya nagkaroon kami ng chance idikit itong power cord clamp. So, yung power cord clamp, Brad, so yung cord dito, i-loop mo siya dito, iikot mo dito, ikot mo dito. Para pag mahatak man yan, hindi yan mahahatak, hindi ito matatanggal. Unlike dito, pag hinatak ko, mahatak yan, tanggal yan. Ito, may clamp to, yan. So, hindi mo ito maiipit, hindi siya mapuputol. Okay? Kasi medyo, yung PCB nito, Brad, sagad yan, ha? Sagad-sagad yan, hanggang dito yan, mula dito hanggang dito. Pag makita mo yung unboxing ko, sagad yan. Ito naman, hanggang dito, hanggang dito. Pwede nyo buksan. Walang problema sa akin. Okay? Again, lahat separate antennas for each channel. Separate antennas. Hindi siya fake antennas, Brad, na tulad ng ibang brand. Na dalawa yung antenna, pero actually isa lang yung gumagana na sensor or wireless processor niya. Okay? Sa MCT natin, hindi ko alam bakit ganyan ginawa ng supplier natin, ng factory. Pero yung kanyang design is naka-side view. Yan. Okay? Si MCP nakatayo lang. Ayan. Nasa ilalim niya kanyang 3 pins sa kanyang XLR. Para siya may PL. Ayan. Okay? Yung antennas niya. Again, yung bandwidth natin is magkakaiba. Ito, Brad, is 560 hanggang 620. Yung mga naghanap na 500, Brad, 60 yan, Brad, ha? 60 Hz, 60 megahertz yung difference niyan. So, 30 per channel. 30 per channel. Hindi ka maubusan ng frequency, Brad. Itong dalawa is both 610 to 670. Ito naman is 560 to 620. Ayun, sir. So, yun yung pinakaiba ng likod niya. Okay. Sana na bigyan ko ng linaw. Sa mga magtatanong kung ano pinakaiba MCP, ito lang yung video na sasend ko sa inyo. I-upload ko na lang sa YouTube ko. Ayan. Thank you, Brad. Yun lang. Salamat sa pagsuporta nyo sa aking mga microphones. Ayan. Salamat sa walang sawang pagsuporta sa Mecman Audio. I wish you Merry Christmas and Happy Holidays. Happy New Year sa lahat. Let's enjoy our time with our family. Lahat busy ngayon. Just always take care of yourself. Take care of your family. And I wish you all the best. And sa lahat ng inyong mga future events, current events, no? And more progress to everyone. Salamat po. From Mecman Audio.